name is Malin Inocencio from Mindoro. Right now, I'm 45 years old. Bago ako maging OFW, dati akong teacher sa secondary high school. Kasi hindi pa naman talaga ako regular na teacher sa public school. Galing sa munisipyo, Mm, municipal, parang ganun. Hindi ko na matandaan kasi matagal na masyado. Ngayon, nag-decide ako. Tapos marami din naman akong in-apply ng trabaho. Naging ano din naman ako, naging assistant admin sa law firm kay attorney. Tapos parang mm, naliliitan kasi ako sa sahod ko. Nung nangyari noon, may nag-convince sa akin, yung kapatid ko sabi niya, mag-OFW na lang tayo. So parang hindi naman ako nagdalawang isip. Lumuwas ako ng Maynila, nag-apply kami, sabay kami ng kapatid ko. Ang target ko is Taiwan. Then, hindi ako natanggap dahil sa birth certificate ko is may problema. Nagkaroon siya ng late registered. Na-registered siya actually nung graduate na parang, ako ng college. ay, ang tagal. Oo. Tapos, Kasi sobrang tagal. parang within 30 days yun eh. Mm-mm. Nire-register after birth. Graduate na. Oo. Pangalan kong tunay talaga, since elementary hanggang graduate ako ng college is Maria Elena. Nag-graduate ako ng college, yung nasa original birth certificate na hawak ng nanay ko, Elena lang pala. Iba. Tapos yung, alam mo yun, yung punit-punit na, as in punit-punit na talaga. So nagpa-late registered kami, tinanggal ko ng Maria, Elena na lang ang ginamit ko. Nagbayad ako sa Mm, attorney, nagpa-affidavit kami. Then after nun, pumunta ako sa CHED pa yun dati. Patulong ako para mabago yung pangalan ko. So, nung nag-apply ako ng abroad, nagkaroon ako ng problema. Instead na Taiwan, hindi ako tinanggap, lumipat ako ng Hong Kong. After a mm, week, yun, nakalipad ako. Hanggang sa nanilbihan din ako bilang katulong sa mga mm. Chinese. Hindi ako Ilang marunong. years Bali, 4 years din ako sa isang amo lang. sa Hong Kong? Oo. So, sabi ko, hindi pwedeng ganito lang yung sitwasyon ko. Gusto ko mag-cross. Mm. Papuntang So, Canada. hindi kayo marunong nun mag housekeeping, ganyan. Hindi, marunong ako magwalay sa labas kasi yung mga tao ng mangga, yan, marunong ako maglinis. Pero yung alam mo yun, yung mga microwave, yung washing machine, Mm. pamalayan ko dyan, sa ilog ako naglalaba. Yung mga appliances ng mga dipindot. Oo, hindi ko alam. Tapos, yung rice cooker nila, pwede ka nang ipagsabayin mo yung ulam at saka yung kanin. Mm-mm. Hindi ko talaga alam yun. Yung plancha nila, pwedeng lagyan ng tubig. Ng tubig. Oh, yung Oo, hindi. may Mm. spray. Oo, hindi ko talaga alam yon nung time na yon. So hanggang sa nagpaturo ako sa amo ko, pati yung pagluluto ng mga Chinese, natutunan ko din. Pero sabi ko, hindi po pwede na ganito na lang palagi yung sitwasyon ko. Magkukross ako, Canada yung target Mm-mm. kong lugar. Bakit Canada? Kasi gusto ko madala yung family ko dun eh. After two Mm. years, yun talaga yung purpose ko na gusto kong makasama yung family ko doon. Tapos, hindi rin para sa akin yung lugar na yon. Alam mo kung bakit. Na-scam ako. Na-scam Paanong ako. scam? Pag OFW ka kasi, maraming mga, kunyari, friendship, mga ganon. Yung beshi-beshi. Pagka halimbawang nagkagipitan na, hihiramin yung documents mo, passport, mautang Mm. sa bangko. Ngayon, ikaw naman na, syempre, naaawa ko, no? Pinahiram mo si passport mo, ginamit nila sa ganito, ganyan, ganyan. Hanggang sa halip na magagamit ko yung dokumento ko pag-apply, hindi ko nagamit kasi nagamit na nung kaibigan ko. Kailangan ko ng pera na pang placement fee papuntang Canada. Wala akong mapagkunan. Sabi ko siguro hindi para sa akin to. Tapos yung kaibigan ko naman na ginamit yung pangalan ko, hindi ko na nakita. Hindi na siya nagparamdam sa akin. So hinayaan ko na lang. So nagbayad ako sa bangko ng hindi ko nagamit yung pera na hindi ko napakinabangan kasi pangalan ko nakasalalay doon eh. Tinapos ko yung 4 years doon sa amo ko. Bago mag 4 years, nakapag-apply naman ako papuntang Russia.
Ngayon, merong isang agency na in-applyan ko noon, hiningan ako ng nasa 1,500 Hong Kong dollar lang hiningi sa akin noon. After 3 weeks, nakalipad ako papuntang Russia. Sa Russia naman, ang pinaka nakakalungkot doon, ako lang mag-isa sa lugar na yun. Ako na nag-iisang Pilipina. Malayo siya sa Moscow eh. Paano yung language? Russian Nag-aral din. kayo ng Russian na No. As language. in, ano lang din, English. Marunong sila. Hindi rin. Actually, body language lang kami ng amo ko noon. Body language lang. Yung parang, Body language, grabe. yes, ang alam nila, yes and no. Hanggang natapos ko yung 2 years dun sa amo ko, yung mga bata na, kasi may alaga akong dalawang bata, natuto silang mag-English sa akin. Dahil kami lagi araw-araw magkakasama, natutuwa yung parents kasi marunong na mag-English yung mga anak niya. Nagamit niyo yung pagka-teacher. Gamit ko rin. Pero nung time na yon, sinama nila akong mag-tour papuntang Thailand. Inabot kami ng 3 months sa Thailand. Doon ko naranasan talaga yung hirap being OFW. Alam mo sila, mahilig kasi sila maligo. Tapos pag naliligo, syempre sila maya-maya kakain. Ako naranasan ko talaga na walang tubig, walang pagkain maghapon. Tapos sila dyan kumakain, ang sarap ng pagkain nila. Ikaw nakatingin lang. Tapos Bakit? Hindi ka nila pinibigyan? hindi nila ako binigyan. Alam mo, iyak talaga ako. As in, Ala, w- tas wala akong pambili ng food. wala akong pambili ng food kasi wala din naman akong pera ng Thailand. Alam mo yon, wala akong Mm-mm. kahawak-hawak na kahit 5 duling ng Bakit Thailand hindi ka nila money. binigyan or like nag-ask ka sa kanila? Yung amo ko, parang nandun kasi yung, hindi kasi ako yung tipo ng tao na maghihingi ako. Tahimik lang ako. Kung bibigyan mo ako, sige, tatanggapin ko. Pero nung time na yun, nanliit ako sa sarili ko. Nung sabi ko, 3:00 na ng hapon, sabi ko, salamat, pauwi na. Pauwi na kami. Talagang nagmamadali ako, nanginginig ako sa gutom. Tapos Mm-mm. nung hapon na, sabi ko parang hindi ko na itutuloy kasi gusto niya i-renew yung kontrata ko. Sabi ko siguro hindi na ako magre-renew. Kinagabihan, namili sila ng mga alimango, tapos pinakain ng Pinakain ka. ako. Ay, grabe, sabi ko, ganito ba, gugutumin muna ako bago ako pakainin ng masarap. Pero doon ko talaga na-realize na hindi lahat ng OFW lucky. Kasi naranasan ko yung gano'n na maghapon wala kang kain. Kung pwede lang uminom ng tubig dagat, ginawa ko na. So, Miss Malin, simula nung nag-Hong Kong kayo, hindi pa kayo ulit nakauwi ng Umu- Pinas? Umuwi Or ako nakikita niyo after yung two mga anak years. niyo Hindi, umuwi din naman ako after two after two years. years? Bago Ah, ako, oo. Bago ako kasi 4 years ako sa amo ko eh. After 2 years naman uuwi ka eh. Tapos bago ako mm, nag-cruise papuntang Russia, umuwi muna ako ng 2 weeks dito sa Pilipinas, saka ako lumipad. Tapos nung mm. after 2 years naman sa Russia, umuwi ulit ako. Tapos nabakante ako ng 3 months hanggang sa yun, nagkaroon ako ng problema sa family ko, na broken family ako. Yun. Masakit yung katotohanan pero karoon na ng third. Ilang taon yung anak niyo nun, Miss Malin, Ang anak ko noon, nung nag-abroad ako, nung 2 years old nag-abroad? yung bunso ko. two Two years years old. old, Tapos oo. yung panganay, Yung panganay ko, 4. Bali, 2 years. bata pa. Oo. Ang hirap. Sobrang hirap. Tapos, nung ano na, nandun na ako, nakabalik na ako ng Russia, doon ko na-realize na napakahirap ng buhay sa Russia kasi sobrang lamig. Magsasuffer yung katawan ko dahil hindi naman ganun kaano yung katawan natin. Iba yung katawan natin sa kanila kasi tayo, mga kinakain natin is yung mga gulay-gulay lang. Sila Mm, kasi, ang kinakain nila, mga meat talaga. Yung mga heavy meat. panlaban talaga sa Mm. lamig yung kinakain nila. Kaya, iba kaya yung ano nila, yung amoy. So, ayun na nga, nag-apply ako ng visa papuntang Shenzhen. Actually, Shenzhen yung in-apply kong visa noon. Na-approve naman ako, pero 3 months lang yung binigay sa akin. Tapos lumipad ulit ako Mm. papuntang Greece. Ang daming narating ni Miss Mali. Oo. Oo. Nag-around the world. Nung pagpunta ko ng Greece,
Sabi ng amo ko, babalik ulit kami ng Russia. So bumalik kami. After 3 months, bumalik ulit kami ng Greece. Doon na kami naabutan ng pandemic noon. 2020, March 8, dumating kami ng Greece. March 12, nag-pandemic. As Pandemic. in lockdown, totally lockdown nung time na yon. Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng gumala sa kung saan. Wala kaming pagkain. Sa hotel pa kami nag-stay ng amo ko noon. Lahat ng pagkain namin ino-order, deliver. Mm, Tapos, yan alam mo yung pag may deliver, i-sprayan mo pa ng alcohol. Inabot kami ng 6 months, nakastay kami sa hotel. Pero, inalaw kami lumabas ng hotel noon. After 1 month yata, boring na talaga kami sa sa loob. mm, Lagi nang nag-aaway kami ng amo ko, sabi. Tapos kinuha niya ako ng ID na pwede akong pumunta ng tabing dagat, pero kasama yung alaga mm, ko. After nun, pinauwi sila ng Russian resident nila, sabi lahat ng mga Russian people kailangan nang bumalik bumalik. sa lugar nila. Pinadalhan sila ng kanya-kanyang mga eroplano. Ganun kayaman ng Russia. Wow. Oo. Tapos Mm, bumalik yung amo ko, naiwan ako sa Greece. Ako lang mag-isa. Nag-book ako ng ticket pa uwi ng Pilipinas noon. Hindi ako nakauwi dahil na-canceled yung flight ko. So mm, wala akong choice, hindi ko alam kasi wala na akong trabaho, wala na akong amo. Ang ginawa ko, lumipat ako papuntang Italy. Nung time na yon, kasagsagan talaga na yung ambulance na talaga, wow, wow, na yung maraming, nung nandun ako sa Italy, siya lang talaga ang open yung border. Gusto ko noon pumunta ng Spain, pero hindi ako natuloy ng Spain dahil close lahat ng border nila. Gusto kong mm, lumipat ng part ng Europe kasi yung visa ko, 3 years yun eh. Na-renew ko na siya nung time na nasa Russia ako. Kaya lang, Italy lang talaga yung open. Pero, sobrang daming patay. Alam mo yung hindi mo alam kung mabubuhay ka pa. Kasi nakikita mo yung mm, patay sa kalsada na nakabalot ng plastic na itim. Umiiyak mm, ako noon. Nagtatanong ako, may mga group chat yan sila, may mm, GC. Pwede kang mag-join sa kanila, tapos magtatanong ka kung sino yung mga may bahay o kwarto, mga room na available, boarding house. mm. Walang magpatuloy sa akin. As in, Bakit? wala, Mm. kasi nga pandemic. Kasi baka mamaya ako yung Ikaw yung magdala magkasakit, ng ako yung magdala ng COVID sa kanila. Nag-book ako ng hotel. So, nagstay ako ng 2 weeks doon. Nagbayad ako ng 700 euro. euros. Ang hirap-hirap manapin. Wala ka pang trabaho. Grabe, laban kung laban talaga kayo, Miss Laban kung Mali, laban no? kasi, oo. Ang ginagawa ko noon, pupunta ako sa baba kasi may mga supermarket doon. Tapos magtatanong ako, may mga Pilipina din naman na nagmo-market. Tatanong ako, uy, ano kabayan, bago lang ako dito, ganyan. Umiiyak na ako. Bago lang ako dito, baka may maibigay kayo sa akin trabaho. Kasi paubos na yung pera ko. Mm-mm. Paubos na, wala na talaga. Tapos, tatanong ko, baka may maibigay kayong trabaho. Kasi wala, ay naku kabayan, wala mga trabaho dito sa Italia kasi nagtatanggalan kasi nga COVID, ganyan. COVID. Maraming Mm-mm. Pilipino walang trabaho. Iyak ako. Akyat ulit ako sa hotel. Sa Umiiyak hotel. ako. Oo. Tipid na tipid ako nung time na yun. Tapos yung amo ko Mm. naman na Russian, lagi akong tinatawagan. Sabi niya, pumunta ka sa pulis, mag-report ka sa pulis. Kailangan ko mag-report dahil yung visa ko may expired na. Kailangan ko Mm-mm. yung i-renew. Natatakot ako kasi may mga Pilipino din naman nagsasabi na huwag kang lalapit sa pulis, pauuwiin ka nila, ikukulong ka nila pag na-expired na yung visa mo. Ganon. So, hindi ko alam kung anong Hindi gagawin mo alam. ko. Bago matapos yung 2 weeks na yon na nakabook sa hotel, meron namang taga Mindoro din. Tinulungan ako, sabi niya, gusto mo mag-part-time. Ayun, binigyan niya ako ng part-time, hatid sundo nung dun sa basketball yun eh. Tapos Mm. kalaunan, after 2 weeks ng hatid sundo ko, nagustuhan ako ng bata. Sabi niya sa nanay niya, kung gusto, Kunin ka. kung papayag, kunin na lang nila ako. So pumayag din naman yung nanay niya. Ang galing din, no? Kasi dumadating Oo. sa inyo yung mga opportunities bigla. Oo, yun nga. So, tuwang-tuwa ako. Pasalamat ako. Bago matapos yung 2 weeks na yun, may trabaho na ako, may matutuluyan na ako.
Pero ang sobrang sakit na naranasan ko, nilunok ko yung lahat-lahat ng sinabi ng amo. Yung babaeng amo ko, mabait. Sobrang bait niya sa akin. Pero yung lalaki, sabi niya, kung hindi daw ako susunod sa batas niya, wala akong karapatang magtrabaho sa pamamahay niya. Ang sakit nun. Iyak ako, kulong ako sa kwarto. Kasi ang gusto ko nun mag-day off. Kasi kung gusto ko magpahinga kasi pagod na pagod yung Mm-mm. katawan Wala ko. kayong day off. Wala. May day off ako, kaya lang sobrang ingay, hindi ka makapagpahinga. Kasi kapag ka maghapon kang magtatrabaho mula Lunes hanggang Sabado, walang pahinga yon. Siyempre, kailangan mo rin naman ng ibang. Outlet. Oo. Mm-mm. Ngayon, minsan na nag-day off ako, meron kasi akong nakilala din. Actually, bago nangyari pala yon, yung may amo ako, hindi muna ako natutulog sa amo ko. Kasi parang may kinuha ako na bahay na binabayaran ko siya, pero mga Pilipino din. Mas palagay yung loob ko na doon ako matulog sa bahay nila kasi mga Pilipino din kaysa doon sa amo ko. Pero alam mo kung saan ako natutulog? Sa sahig. As in, yung kumot mo, maliit. Nakabanig. Oo, hindi banig hindi banig. Alam mo, yung mga tela na ilalatag mo lang. Mm-mm. Oo. Pero Marami kayo dun sa bahay. marami kami, as in talagang maliit na kwarto, magsisiksikan kayo doon. Ganon din yung nangyari sa akin sa Russia noon. Sa Russia din naman, may bed naman akong sarili. Kaya lang, nasa tuktok ka na, malapit ka na sa kesame, tapos pag silip mong ganon, puro surot yung taas. Oo, as in talagang Mm-mm. kikilabutan ka yung surot na bilog-bilog pa talaga sa kesame. Yung Mm-mm. parang, ay, Diyos ko, sabi ko. Hindi ko na Grabe yung pinagdaanan niyo, Miss Malin. sobra. Mm-mm. Ngayon, pagka iniisip ko yun, baliwala na, parang simpleng-simple na lang. Wala na yung mga ano sa inyo, mga Mm-mm. problems, Oo, sisiw wala na na. lang. Mm. Simple na lang yun. Hanggang sa yun, natapos din naman yung pandemic. May mga problema ding dumadating pero kinakaya. After ng pandemic naman, lumuwag na sa Italia. Nag-ano ako ng trabaho, nagpalit. Kasi medyo maluwag na rin naman Nakahanap ako sa isang mayamang pamilya. Ginawa nila akong cook. Ngayon, natuto ako dahil yung amo ko mismo yung nag-guide sa akin. Hanggang sa natuto ako magluto. Kaya lang, parang iba pa rin yung gusto ko. After 1 year, naghanap ulit ako ng ibang trabaho. Nag-apply ako sa hotel. Actually, nung nasa hotel ako, dati tagalinis lang muna ako. Yung manager, pag tinawag mo yun sa Italia is, direktore. Parang nakita niya siguro ako ng potential. Yung mga co-worker ko doon, iba-ibang lahi. May Sri Lanka, Cubana, Colombiana, Italiana, Napolitana. Parang ako pa rin yung namamayagpag kasi Pilipino Na. tayo sabi ganon. Kinausap niya ako, sabi niya na ako yung kukunin niyang gobernante. Mm-mm. Gobernante is Oh, supervisor. governor ka pala doon, Miss Malin. Oo. Parang nagsusupervise din sa mga floor supervisor pa rin, pagpalagay na gano'n. Mm-mm. Kung meron lang akong legal na dokumento sa Italia, receptionist sana ako noon. Pero tinitrain na ako maging receptionist. Kaya lang, meron din kasing may mga inggit din. Hindi rin Mm. ako nailagay doon kasi at saka may mga control din kasi doon. Karamihan sa hotel may nag-control. Kasi nag-remain ako sa supervisor, sa gobernante. Hanggang sa yung grupo na pumupunta dun sa hotel, yung mga group, nag-aano sila ng dinner. Hanggang sa doon, natawag na ako chef. Kasi nagluluto na kami dun Yan na. Oo, nagluluto na kami doon hanggang sa ang dami ng request na luto. Hanggang sa Mm-mm. nagustuhan nila yung mga niluluto ko, yung ganon. Hanggang nagtuloy-tuloy na yon. Ngayon, nagkaroon naman ako ng problema. Sabi ko, hindi, kasi yung katawan ko parang nanghihina na ako sa sobrang pagod. Tapos, nagkaroon ako ng problema sa pamilya ko. Yung mama ko, lagi siyang tumatawag na kailangan ko nang umuwi kasi yung anak ko nagdadalaga na. Kailangan nila ng supervise as a mother.
Kasi napapabarkada na siya. Tapos parang hinahanap na yung love sa ibang tao, which is hindi ko na ibibigay sa kanila. Parang ganon. So nag-decide ako. Bago ako nag-decide noon, sabi ko, o kailangan ko na talagang umuwi. May pera o wala. Sabi kong ganon. Pero bago naman yun nangyari, may mga na-invest na rin naman ako kahit papaano. So sabi ko, uuwi na ako. Bumili ako ng ticket. Bumili ako ngayon. Kinabukasan, yung dati kong amo na nag-absorb sa akin ng pandemic, na pagdating ko sa Italia, nag-offer naman sa akin na magbubukas daw siya ng BNB at gagawin niya akong manager doon sa BNB. Sabi ko, Mm-mm. career or family? Pinili ko yung family ko. Sabi ko, hindi ko tatanggapin yung offer niya. Ibibigay ko sa iba. Tapos nakita ko yung post mo na Mm-mm. nagsusurf ka. Tapos after kinabukasan nun, yung sa aso na post mo, sabi ko, Mm-mm. yung bata na to, parang successful na siya. Parang ano, sabi ko, panuurin ko nga hanggang sa nag-scroll ako, nag-scroll. Pero dati pa, nag-join na talaga ako sa Amaze Nation. Hindi pa Amaze Nation noon eh. Son. Amazon Nation pa dati siya. Pero matagal na akong ano dyan sa Amaze Nation na yan. Sabi ko, maka-join nga dito. Matagal din ako na nag-ano, dati nag-enroll din ako sa social Sa media iba. management. Hindi ko siya na-absorb. Nasa Italy pa kayo nito. Oo, nasa Italy pa ako Nag-enroll. noon. Mm-mm. Pero kailangan ko na talaga, naghahanap na ako ng ibang mapapagkakitaan kasi gusto ko na talaga umuwi. Nagkakaproblema na kasi ako sa anak ko. Sabi ko, bago ako umuwi, dapat meron na akong makitang another job para kahit papaano hindi kami magutom mag-ina. Sabi ko, nung nakita ko yung post mo, nag-focus talaga ako actually. Sabi ko, bookkeeping, kaya ko ba yun? Pero sabi naman dun, kahit naman hindi ka accountant, kaya mo naman din. Sabing ganon. So, pinanood ko yung lahat ng mga videos mo. Meron din naman ibang mga vlogger na pinanood ko. Yung mga coaches naman, meron din naman akong ibang pinanood. Pero doon ako nag-focus sa iyo kasi nga mabilis ko siyang ma-absorb. Tapos sabi ko, sige, mag-enroll na nga lang ako dito. Hindi na ako nagdalawang isip. Ang ginawa ko, pinagpuyatan ko talaga siya. Pinagpuyatan ko siyang panuurin. Actually, hindi ko pa nga natapos. Pero may kasamang prayer din, syempre. Hindi ko pa natapos yung module ko sa'yo. Naalala mo yon? Meron ka ng... Zero. Mm-mm. Ah, tapos biglang tumawag sa akin yung kapatid ko kasi sa logistics siya nagtatrabaho. Actually, ang kanyang business is logistics. Sabi niya, ate, umuwi ka, gusto mo ng job? Sabi niya, sabi ko, anong job naman yan? Sabi niya, ano, ganito, ganyan, ganyan. Ay, hindi ako marunong. Sakto. Oo, sabi ko, hindi ako marunong yan. Di ba? Pero hindi ko sinasabi sa kanya, nag-enroll ako sa Mm-mm. tapos madali lang yan. Tuturuan kita ganito, ganyan. Eh, yung asawa niya is accounting din naman. Sabi niya, okay lang yan ate. Kahit hindi ka na pumunta sa bahay, eh di sasabihin ko, ano lang naman eh, billing, ah, Mm-mm. ganun na, sabi niya pang ganun. O sige, billing lang pala, pasweldo lang pala ng tao eh. Kaya ko yan, sabi ko pang ganun. Pero tinuruan din talaga niya ako bago ako sumabak sa ganun. Computer lang O kailangan. computer lang kailangan. Eh, meron din naman akong computer, sabi ko. Hanggang sa, yun nga, nag-decide na akong umuwi. Sabi niya sa akin, ganito gagawin mo, ganyan. Kaya kahit dito sa bahay, kaya may trabaho ako. Ngayon, sa pagiging freelancer, tanggap ko na kaya ko magtrabaho kahit sabihin na hindi yun yung course ko. Madali lang Mm-mm. naman actually. Kaya pwede Enter, pa rin enter. enter lang, ganon. Pero natutunan ko rin yung ano, may binigay ka sa akin na guide dun Yung sa ano, Excel. tsaka yung mga formula. Mm-mm. Oo, malaking bagay din yun na natutunan ko sa'yo. Tsaka yung lakas ng loob din sa payon nakatulong sa akin. Hindi hadlang yung edad, sabi nga nila. Hindi hadlang. Basta nakafocus ka sa goal mo, makukuha mo din. Nax, Ayan. wow! Tsaka hindi mo Diba? kailangan alamin kagad lahat bago ka mag-start.
Oo, actually Ah, hindi. Hindi mo naman kailangan. Kasi actually sa Zero, hindi ko pa naman siya nagagamit talaga yung Zero. Yung Excel naman, actually, medyo familiar na ako masyado. Gusto kong aralin yung QuickBooks. Pero So, ibang accounting software yung ginagamit doon sa logistics. same, Or oo, Excel iba. lang. Excel lang karamihan. Sa Lazada at Shopee kasi sila eh. Sa billing naman nila, meron silang, yung sa Shopee kasi, ang SPX nila, yung billing, meron silang ano eh, Parang application or application na at saka yung susundin mo na lang yung templates na ginawa nila eh. May mga SOA tawag nila dun eh. Kakopy mo na lang siya. Meron nga kaming problema ngayon sa Shopee kasi yung invoice namin laging binabalik. Nag-submit kasi kami ng invoice last week. Ang gusto nilang mangyari, yung email subject, yung billing, code mo lahat ng mga resibo, yung SI number, yung so anong tawag? tinatype mo isa-isa Oo, pag as nag in, ang hirap. Wala bang app yan? Meron yung app. Merong apps pero hindi nila pinapagamit. Kaya lang, oo nga, may sarili silang ano eh, Mm. Tapos, offers. isasubmit mo sa kanila yung papers na yon. Pag na-submit, ba-validate nila. Pag na-validate nila, magsasubmit ka ng invoice. Pag nag-submit ka ng invoice, tapos mali. Ilang beses na kami na-reject, tapos paulit-ulit. Bakit nila nire-reject? Minsan invalid yung iba-iba instruction. Yung iba, kailangan email subject. Yung iba naman, screenshot lang. Yung iba naman, sabi ko nga, paano na lang tayo matatapos dito sa Shopee na yan? Pero okay naman kasi kahit papaano eh, sa ano yun, yung sa fuel at saka sa toll gate, madidelay ka nilang bayaran sa dun sa fuel at saka toll gate kung laging invalid yung ano. Mag-add na kayo ng bookkeepers. Yun nga sabi ko sa kanya, kailangan natin ano, kailangan namin ng ano. Pero sabi niya, magdadagdag daw siya ng isa pa. Kasi Lazada, Ayan. Shopee, Live Chicken at saka frozen na siya. Meron na siya sa So, Jollibee. lahat. Oo. Mm-mm. Hindi naman ako Oo lahat. nga. Actually, dalawa naman kami. Kaya lang hindi na kaya kasi apat na company na yung meron Mm-mm. sila. Yes, magre-refer na si Miss Malin. Ah, soon. Oo naman. Diba? Oo. Sabi nga sa akin yun nung nakaraan na gusto daw niya magpahinga. Sabi ko pag kumuha, nagpaplano din talaga sila mag-asawa kukuha pa ng isa. Ang ganda ng kwento. Pang MMK yung kwento ni Miss Mali. Oo nga eh, parati ka nakasmile pag kinikwento mo. Ano Strong na tawag doon? Very masyado. strong na. Mm. Oo. Yun din yung nagpatapang. Kung hindi ko naranasan yon, siguro hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa ano, kot akong mawalan ng trabaho. Alam mo, minsan Mm. dumadating sa point na hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko kasi kapag ka nanghina ako, paano na yung dalawa kong anak? Wala silang ibang aasahan eh. Yun yung mga bagay na yun yung nagpalakas sa akin talaga. Yun yung pinaka-reward mo. Mm-mm. Aside sa nagkaroon ka ng work dito sa Pinas, yung nakasama mo ulit yung mga anak mo. Sobra. Doon ko na-realize na mas maganda talagang mag-abroad ka na maliliit pa yung anak mo. Tatak mo talaga sa utak mo. Yung ma-reach mo yung age na yun, kailangan umuwi ka na talaga at mag-focus ka na sa pamilya mo. Sabi ko noon, hindi ko man sila nakasama sa paglaki, pero babawi ako ngayon sa kanila. Sobrang swerte ko kasi ngayon, sobrang sweet ng mga anak ko sa akin. Magkatabi kami natutulog, pag naglambing sila, as in lambing talagang kikis pa sa'yo, yung ganun. Bawing-bawi. Bawing bawi. Kasi 'di ba inalok ka ng yung sa BNB na bagong offer. Oo. Ano yung ano ba 'yan? Parang within 24 hours o instant yung sagot mo na hindi na, decline ko na kasi uwi talaga ako. Yun talaga, as in, on the spot na no. May ticket na kasi ako noon. Decided na ako. May job offer na ako dito. Nung kinausap niya ako, nandito pa nga yung mga voice message niya eh. Tapos lovely patawag niya sa akin. Lovely tata. Tata kasi sa Italian is nani. Sabi niya, lovely tata. Sabi niya ganun. I have a good news for you. Sabi niya. Sabi, what is it? Sabi kong ganon. Sabi niya, I want to open a business, B&B, sabi niya pang ganun. And no one
will manage this. Only you. Sabi niya pang ganun sa akin. Sabi niya, wala daw talaga yung mag-manage nun, kundi ako lang. Dahil doon ang mga Pilipino talaga magaling sa ganon. Alam mo yung Pilipino lang yung tinitingnan nila na magaling sa mapapagkatiwalaan, maaasahan, mga ganon. Filipino talaga. Kaya sabi ko, sorry pero uwi na ako ng Pilipinas. Meron na rin kasi akong nakuhang trabaho. Sabi ko, gusto ko na rin makasama yung mga anak ko. Pero bago ako matulog, nagdalawang isip din ako. Sabi ko, Italia na to. Alam mo yun, parang nasa Mm-mm. Europe na ako. Tatanggihan ko pa ba? Nagdalawang isip ako. Sabi ko, malaki kasi yung offer na sweldo. Alam mo yun, malaki yung offer tapos uuwi ka dito sa Pilipinas, magkano lang sasahurin mo. Kung mag-stay ako doon, may opportunity na madala ko yung pamilya ko doon. Yun kasi yun eh. Lahat ng mga Pilipino nangangarap na makasama nila yung pamilya nila sa ibang bansa. Kasi pagka nandun ka na, yung mga anak mo, magandang opportunity makukuha, di ba? Pag dito sa Pilipinas, alam mo naman yun, yung ganun. Pero sabi ko, yung mga anak ko, parang gusto ko na rin silang matutong mag-business. Kahit Mm-mm. na, basta makagraduate sila, makatapos sila ng pag-aaral, pero magbi-business sila. Ayaw kong dumating sa punto na pag-graduate nila ng college is magtatrabaho, yung mayroong amo, mas gusto ko may business pa rin sila. Yun yung pinupush ko sa kanila na mag-aral kayong mabuti. Pag meron na kayong title, mag-business kayo. Yun yung inaano ko sa kanila ngayon. Gusto ko nga pumunta ng Cavite. Sabi ko, doon muna tayo titira para magtinda kayo doon ng palamig. Yun yung gusto ko, yung matuto silang maghanap buhay. Mm-mm. Sa May ngayon, lemonade stand. May palamig may stand. palamig stand. Yun Diyan talaga naman yung nagsa-start yan eh. Ako din nung bata ako siguro diyan na nag-start. Parang matutunan yung business. Yung tita ko may bakery. Tuwing mm-mm. summer, nandun Mm-mm. ako. So, yun, nagbabalot ng tinapay, sumasama pag may deliver. Nakikita ko sa ngayon as a employee, hanggang doon na lang yung buhay mo eh. Samantalang pa pagka ikaw eh madiskarte ka, mabilis pa ang asenso. Tinuturuan ko yung mga anak ko ng ganun. Kung ayaw mo turuan ng freelance, Actually, hindi tinuturuan pa ko nga pagka minsan pagka galing sila sa school, di ba half day lang, yung babae ko, yung panganay ko, ang ginagawa ko sa kanya kapag ka na-AKing ko na lahat ng mga resibo, yung mga toll gate, yung mga ganun. Siya yung Yung nagta-type. pinapatapos ko, oo. Ito yung resibo, ganyan. Kasi dumadating sa akin, yung mga ganon-ganon na resibo. Sige, gawin mo. Natututo naman siya. Kasi hindi ako makapagluto pagka nag-umpisa ako magtrabaho, maghapon na ako nakaupo. Hindi ko na maharap yung pagkain namin. Pagdating ko dito, hindi pa ako nakapagpahinga. Sabi ng kapatid ko, mag-umpisa ka na. Ayun, nag-umpisa naman na agad ako, kaya hindi pa ako nakakagala hanggang ngayon. Doon lang, nung nag-meet up tayo, nag-meet, Yun lang yung gala nyo yun ever lang yung gala since. ko. Oo. Wow, okay, sundan na yan. Ba't na yan? Pagka lumuwas naman ako papunta sa Santa Rosa, submission naman ng billing yun. Hindi naman gala yun, trabaho pa din. All pero around. local yan, ano, local. Oo. Oo, Kapatid, local. local lang Oo. siya. Gusto ko nga ng international eh. Gumagawa ako ng resume ko. Hindi ko matapos-tapos. Kasi wala nga akong gusto ko siyang i-push din. Kasi para madagdagan din yung income ko. So far, wala ka pang freedom, kumbaga. Ang ginagamit nila, DingTalk, sa naman, sa communication, DingTalk, CTalk, parang Chinese kasi eh. Anong naitulong ng community? Oo, Anong sa'yo. benefits ng community sa inyo? Meron ba? Ma-attend ka ba? Sa community naman, sobrang lucky ako. Alam mo kung bakit? Kasi nakita ko yung family, yung buo yung pamilya. Nung nag-enroll talaga ako dyan, tapos meron tayong mga GC, kapag ka nagtanong ako na paano gawin to, on the spot may magre-reply sa'yo. Nung nagkaroon na tayo ng meet GC. up, ng meeting,
Sobrang saya, as in, nawala yung hiya ko. Kala ko mahihiya ako kasi syempre iba-ibang mga profession natin. Tapos hindi naman siya related sa course ko. Una, nagdadalawang isip talaga ako. Sabi ko, in ba ako dito? Kasi puro mga bata pa naman po mga kasama ko dito. Eh, nasa ano na ako, mga Gen Z na tayo eh. Pero at least nung nag-meeting tayo, nagkaroon tayo ng meet-up. Sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam na pantay-pantay. Alam mo yon. Tapos yung sharing ng knowledge, sobrang equal. Equal. Walang mataas ka, yung ganito, ganyan. Ikaw maraming alam, yung iba walang alam. Akala ko nga aabot tayo sa puntong ganun eh. Pero hindi. As in family. Sobrang saya. Community natin, napakaganda. Nag-enroll din ako sa social media noon, pero hindi ko nakita yung... Yung Community ganong na. vibe ng community. Oo. Right. Sobra. Kahit isa, wala akong nakasundo doon. Sayang lang yung binayad ko. Unlike dito sa community natin, parang ako yung nanay. Sa mga aspiring candidates naman na yung gustong mag-online bookkeeping, mag-start ng ng work as a freelancer. Masarap maging freelancer. Alam nyo kung bakit. Makakasama nyo yung mga anak nyo, yung pamilya nyo. Mostly kasi kapag ka freelancer ka, hindi mo na kailangan umalis ng bahay eh. At least nakikita mo yung galaw ng mga anak mo, makakasama mo sila. Kasi sa panahon natin ngayon, sobrang iba na yung generation. Iba na yung takbo ng isip ng mga kabataan ngayon. So kailangan talaga ng guide natin as a parent. Napakahirap na malayo sa kanila. Ako kasi naranasan ko maging OFW tapos malayo sa mga anak ko. Sobrang hirap yung malayo ka na lumalaki sila na hindi mo nakikita. Kahit naman sabihin natin na hindi ka graduate ng ganong profesyon, Yung field na yun. accounting, kaya naman pag-aralan eh. Madali lang naman, hindi naman ibig sabihin na accounting is graduate ka talaga ng accounting. Hindi naman eh, di Mm. ba? May mga coaches naman dyan eh. Nandyan si Miss Nina, nandyan si Coach Jelly. Hindi gagayad ka nila. Nung nag-enroll ka ba, nasa Italy ka pa? Nasa Italy pa ako So, noon. paano mo siya inaaral? Actually, ang trabaho ko kasi nung time na yun is sa umaga, sa hotel ako. Tapos sa hapon, lagi akong pandalas. Yung pagkatapos ko sa hotel, dadaan ako na lang sa may pizza, tindahan ng pizza. Habang naglalakad, kumakain ako, sasakay ng bus, tatakbo. Kasi naghahabol ako ng oras. Alam Mm. mo yung habol ka sa oras, tatakbo ka kasi kailangan mong ma-reach yung time na yon. Kasi pag hindi mo makuha, mag extend ka ng half hour, mag extend ka na ganun, tapos lilipat ka na naman sa kabila. Kaya ako siya napagsabay. Habang nasa bus ako, kasi tapos na ako ng trabaho ko. Pag nasa bus ako, bukas na yung telepono ko, naka-headset ako, nakikinig ako ng audio. Pagdating sa Mm. bahay, magluluto na lang ako kung ano yung makita kong lulutuin ko dun sa ref. Yun na lang, pang madalian. Pero yung laptop ko, naka-open siya. May headset ako. Pagsasabayin ko yan siya hanggang sa kahit pa paano, may pumapasok naman sa kukote ko. Hanggang Mm. nakakatulugan ko na lang na si Miss Nina nagsasalita pa. Tulog na pala ako. Napapanaginipan na niya yung Talagang nakakaantok kasi yung boss. Talagang ginawa ko yan habang nagluluto. Dala-dala ko pa tong laptop ko, dala-dala sa lamesa. Sabi nga ng mga kasama ko sa bahay, ano ang ginagawa mo? Sabi ko, okay, maingay, storbo kayo. Ganun, hanggang sa natuto ako. Sabi, kailangan ko to. Kailangan kong matuto dahil uuwi na ako. Naalala ko doon no coach, no? Nag-schedule siya ng Zoom meeting. Nasa Mm. bus ako, kumakain ako, pero nakapatay yung camera ko. Tapos, si Coach Ah. Nina, daldal ng daldal. As in, ganun ang nangyayari noon sa akin. Ang dami nila, nakabukas yung cam nila, ako naka-close. Pero nasa Naka-off. bulso, oo, naka-off. Nagtatrabaho ako. Biruin mo yun. Hanggang sa talagang nakuha ko yung gusto ko. Ayun, nasa Diba? Pilipinas na Na-manifest ako. pakikinig ng modules.
Kaya Ganun yun nga. na ma-manifest mo. Parang Oo. akala mo lang, minsan hindi mo pa alam talaga yung clear na pupuntahan. Pero Mm. kapag ginagawa mo yung mga simple steps na yun, nagli-lead na Mm-mm. siya doon. Oo, Doon na siya totoo. papunta. May time pa na halos maiwanan ako ng bus. Naiwanan ako ng bus. Tapos yung bus lumagpas na pala. Kaka-module kong ganyan. Kaka-module. 30 minutes ako nag-antay. 30 minutes ako nag-antay ng bus. Tapos kaka-module kong ganyan. Kukuha pa ako ng ballpen, ng papel. Tapos sabi ko, pagdating sa bahay, ito yung sasagutan ko. Susulat ako, maya-maya, Mm. yung bus nandun na. Another 30 minutes na naman ako mag-aantay. Ay! So, dun sa mga gustong mag-enroll na mga OFW, mga mothers, mga nasa ibang bansa, ano yung ma-advise mo sa kanila para mabigyan sila ng lakas ng loob na mag-take ng action? Dun sa mga mother na OFW, ramdam ko naman sila na gusto na nilang umuwi. Nararamdaman ko sila na yung anak nila nandito sa Pilipinas, sila being OFW, parang isa lang yung mindset ng nanay na nagtatrabaho sa abroad na ang pamilya na iwan sa Pilipinas. Mag-ipon ng pera, pag nakaipon, uuwi ng Pilipinas. Dapat pag nasa Pilipinas ka, meron kang source of income. Alam ko, napakarami, most of them gusto nila na mag-freelancer. Focus lang, gaya din yung ginawa ko. Pagkatapos ng trabaho, talagang mag-set ng time para mag-aral, focus, kung ano talaga yung goal mo sa buhay. Kung gusto mo mag-freelancer, yung attention mo talaga, magbigay ka ng oras para matuto. Dapat meron ka ring action. Take action. Hindi yung gusto ko ng ganito, pag-uwi sa Pilipinas, magtitindahan na lang ako. Hindi ganun kabilis eh. Kasi marami din naman business pagdating mo. Siyempre, OFW, pagdating, lakwatsa dito, lakwatsa doon. Ubos ang pera, wala na si puhunan, wala, nga, Paparinggan ka. di ba? Samantalang kung meron ka ng pag-uwi mo, meron ka ng trabaho, uupo ka na lang sa computer, sarap ng buhay mo. Hindi ka na Mm-mm. magkukuskus ng inidoro. Freelancer nga eh. Sarap ng buhay ng freelancer. Kung ano yung kinikita mo dyan sa ibang bansa, tutumbasan din yun ng kikitain mo sa freelancer. Kasama mo pa yung Kasama mo pa family yung family mo. Yun yung ma-advise ko. Mag-set rewarded. kayo ng time para mag-aral, mag-focus, take action. Mostly naman sa ating mga Pilipino, hindi mo naman pangarapin na doon ka na magtanda sa abroad, no? Yung mga kasama ko sa trabaho sa hotel na mga matatanda na, ang tawag ko sa kanila, mga mami. Ramdam ko din naman yung love nila sa lahat na naging empleyado ng mga coworker. Ako lang din yung love nila kasi love ko sila. Naaawa ako sa totoo lang kasi matandang matandanan nagkukuskus pa din. Which is, samantalang kung at their age na siguro mga, sabihin na lang natin, 40 to 50, kung nag-save sila para sa kanilang retirement, sabi nga nila, siguro hindi na tayo abot sa puntong 72, 78, nagkukuskus pa, di ba? Di ba? Napakahirap na yung 70, nangangamuhan ka pa din. Sakit yung katotohanan pero yung totoo, yun yung reality. Sobrang dami sa Italia na gano'n. Matanda na nangangamuhan pa din. Pwede pa, may chance pa din naman na alam mo, yung mga edad nila, focus lang. Kaya lang, kailangan din kasi ng katawan ng rest. Kasi pag Mm. OFW ka, alam mo, yung katawan mo talaga puhunan doon. Bugbog. Huwag, oo. At saka mostly kasi sa pagka may edad na, iba na yung treatment. Tapos yung mga ganun pa naman, mga emotionally, ano pa naman yan. Mabilis na silang magtampo. Pagiging OFW, meron kang time ano ba, yung edad mo na hanggang dun ka lang Age talaga. limit. Kailangan mag-set ka ng goal mo. Hindi pa late para yung edad na ganon, hindi pa late para magkaroon ka ng time sa mga anak mo. Invite natin, Miss Malin, ang mga gustong mag-enroll sa online bookkeepers kahit walang experience, kahit hindi accountancy graduates, kahit anong age.
na they can also start working from home with their family, lalo sa mga katulad nyo na OFW. Ganyan. Okay. Sa mga gustong mag-enroll ng bookkeeping, nandito yung community namin na bookkeeping. Meron kaming coach, si Coach Nina, napakabait. Iga-guide ka. Kahit hindi ka graduate ng accounting, nandito kami para tulungan kayo. Walang age limit, walang pinipili, matanda man o bata, nakagraduate man ng kahit anong course. Willing po kaming tumulong. Pagdating naman po sa client, marami silang mga nire-refer na work, lalo na pag natapos ninyo yung module. Merong reference from them na makakatulong sa atin para maghanap ng trabaho. Isa na rin yon sa way para makasama ninyo yung pamilya ninyo dito sa Pilipinas. Kung gusto nyo talagang umuwi na magkaroon kayo ng trabaho, source of income, mag-enroll na kayo sa bookkeeping. Thank you, Miss Mali. If you want to learn in-depth about online bookkeeping, enroll now sa ating bookkeeping course. And if you have any inquiries, message the Amaze Nation team. See you inside our bookkeeping community.